Pagpalang araw, kaibigan. Good morning, good morning. Makapagpasalamat na po ba kayo sa Panginoon Diyos? Pagmulat ng inyong mata, ngayong umaga, ginising kayo ng Diyos, binigyan kayo masarap na tulog. Sa nakalipas na magdamag, kaibigan. Kung hindi pa, ugali magpasalamat. Pansit, bigay ng Diyos. Kape, bigay ng Diyos. Luya. Ilalagyan ko po ng luya ang kape. Amen. Amen, amen. Amen. Walang kasing ligaya, pagkasat pag-iyong harap, tumaan, pagkat may satigan, wala riyan, tumawag ka lang. Amen. Ayan, mag-aalmusal na po. Ang binigay ng Diyos yan. Salamat, Panginoon, sa bigay mo pong almusal. Sa amin sa umagang ito, i-bless mo po para sa aming kalakasan physically. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan. Tapos na po ako ng garlic water with calamansi kanina. So, 40 minutos na nakaraan. Pwede na po ako mag-almusal, ano? Nanonood po ako ng morning devotion online ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts, Malagasang, Imos, Cavite, lokal. Yan, maganda po yon. Kumakain ka ng almusal, kumakain ka pa ng salita ng Diyos. Amen, spiritual food yun. Yan, makakarinig na naman po kayo ng kanta. Maganda po yun, ano? Nakakapaginig tayo ng spiritual food, salita ng Diyos. Yan. Kain po tayo.
basta hindi ka lang nakalilis. Naririto palagi, O Diyos, sa aming puso. Ang katiyakan, Tingnan mo, hindi ka lang nakalilis. Pwede kang dumahan. Tinatanggap mo ang aming pagtawag. Kaya nga, O Diyos, patuloy namin inilalapit sa iyo na patuloy mong pagpalain ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Kape. Tunay na ito ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan at katiyakan ng aming paglilingkod. Amen. Marami pong salamat, O Diyos. Itong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Ito po sa Hebreo 9:28, ang sinasabi po dito ay gayon din naman, si Kristo ay minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Glory to God. Tunay na isa ito sa mga pag-asa na ito ang verse na ating kiniklaim na talagang ang Panginoon ay darating para sa atin, para sa Kanya na naghihintay. Sapagkat, bagamat totoo na maraming naghihintay sa Kanyang muling pagdating, subalit, anong katiyakan mayroon tayo na tayo ang iglesia na daratnan o tayo ang iglesia na susunduin ng Panginoon. Glory to God. Ang una, sinasabi dito sa Romans 1:5-6, na tayo ay kabilang sa iglesia na kung saan ay mayroong apostol. Ang sabi dito ay sa magitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo, upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na mga maging tagasunod ni Jesucristo. At ang isang malaking biyaya rin na ang pagka-apostol ng mahal na Apostol Arsenio Tarion ay hindi lamang basta pag-aangkin, hindi lamang claim, kundi mayroong mga tanda na siya ay tunay na tinawag ng ating Panginoon. At ang isa nga dito ay ang misteryo ng muling pagdating ng ating Panginoon. Yun yung the revelation that God has given him. Na ito at hindi lamang yung mga katuruan sa iglesia, kundi mismo ang kanyang buhay ay nagpapakita. Yung kanyang buhay ay isang halimbawa para sa atin na ating gayahin. Kaya nga hindi lang basta siya yung nagsalita lang ng salita, kundi yung bang sa 1 Corinthians 11:1, tularan ninyo ako katulad ng pagtulad ko sa ating Panginoon. Kaya ang kanyang buhay ay mayroon talagang kabanalan. At ang kanyang buhay ay hindi sikreto. Open book siya eh. Yung bang isang napakalaking biyaya na ako ay naging makeup artist ng mahal na apostol. Na talaga yung buhay niya makikita nyo yung kanyang kabanalan, yung pagsunod sa Panginoon, maging ang kanyang mga pananalita. At isang malaking biyaya din na yung pag pumupunta siya sa mga local churches, kasama din kami. Paglabas ng gate, sasabihin niya kagad, ikaw unang manalangin. Perfect. Hanggang sa makarating Perfect. kami doon Ganito sa na lamang po, namin, kaibigan. palagi panalangin.